Nauwi natin pandangal ngayong gabi. Nais ko lamang pong magpakilala sa inyo. Ako po si Christian Goma, ay dati pong inactive member ng The Kingdom of Jesus Christ. Pero ngayong gabi, araw ng mga bayani, tatayo at titindig para sa karapatan ng bawat kabataan Pilipino. Ako po ay dating member, pero ngayon po, sa lahat po ng napapanood ko at napapakinggan ko po na pangyayari sa dati kong sinasamahan at pinaniniwalaan na organisasyon, simbahan, ay hindi ko na po kinakaya. Nanlulumo po ang aking loob na makita po ang dating aking mga kasamahan na niyuyurakan ang karapatan ng bawat Pilipino. Justisya! Justisya! Nais ko lamang kunin ang pagkakataon na ito upang ipaalam po sa lahat po ng mga nakikinig at naniniwala na si Pastor ay isang rapist, isang human trafficker. Yan po ay walang katotohanan! Justisya! Yan, narinig nyo ang katotohanan. Dahil po, ang totoong katotohanan ay maririnig lamang po natin sa mga taong nakasama at nakapiling si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po ay dating bunga ng Children's Joy Foundation na itinatagpo ng pinakamamahal namin Pastor Apollo C. Kibuloy. Binihisan, pinakain, inaruga, tinuring na tunay na anak ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang buhay po namin sa labas ay walang-wala. Ang tatay ko po, nagtitinda, naglalako ng mga tamo, matya. Yan po ang aming buhay sa labas. Pero nung nakilala po ng aking tatay, si Pastor Kibuloy, noong 1998, binago niya po ang buhay namin! Kaya wala pong katotohanan lahat ng mga fake news na naririnig ng mga kapwa natin Pilipino sa social media. Maraming salamat po, Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil ang ate ko po, dahil po sa tulong nyo, pinag-aral nyo sa Singapore, nakapagtapos sa business administration. Ngayon po, ay ginagamit ng kingdom para magpahayag ng mga salita ng Diyos sa Japan. Maraming salamat po, Pastor. Kung dahil po sa inyo, walang-wala po kami ngayon. Yung ugali po namin sa labas. Siguro po kung hindi po namin kayo nakilala, yung ugali po namin dati sa labas, ugali pa rin po namin ngayon! Mahal na Pastor, isa lamang po ang gusto kong sabihin sa inyong gabi, sa iyo ngayong gabi. Babalik po ako muli sa inyo pong dakilang kalooban na ipinagkaloob ng ating dakilang tatayo, titindig! At para wala kayong karapatan para kuhanin ang mga pinaghirapan ng bawat miyembro ng KOJC. Nang nakikita nyo sa KOJC compound, pinaghirapan po yan ng bawat isang miyembro na nakikita nyo po sa TV na pinupumpok, sinasaktan ng mga pulis. Alam niyo po, kagabi, hindi ko po mapigilan na hindi panoorin lahat. Hanggang madaling araw, hanggang umaga, ang mga kapwa ko member ng KOJC, habang nananalangin, pinasabugan ng tear gas. Maling-mali po yan! Tama na! Sobra na! Ang mga tao po sa KOJC compound ay wala pong ibang ginawa kundi ipagdasal ang bawat Pilipino!
No? Ako bilang taga-Davao, hindi ko kaya makikita yung mga kasamahan natin na ginaganyan nila. Sa haba ng panahon, alam ko marami ang nakakakilala sa inyo sa akin dito. Masyado po na hindi maganda ang Ipon tayo ginagawa dito, nila. malaki ang space sa likod. Sa bayan ng Ipon tayo, malaki space sa likod. ang KOGC, marami akong makikilala Malaki sa space Davao. po, para dito tayo. Pwede ang pilong KOGC. Mga devoted Roman Catholic sila. Pero pinaaral sila ng tinatawag nilang rapist. Mas mabilis ang pagkalat ng kasinungalingan. Mas mabilis ang paniwalaan, ang fabricated na story. Pero kung buksan ninyo ang inyong mga cellphone, panoorin nyo kung paano na binaboy ang mga nasa QGC. Ano, Nakakaunti mo media. talaga ng puso. Habang Blackout pinapakita kayo. sa akin sa likod. BBM na lang! Bro, Kaya magkaisa tayong lahat. babalita nyo na lang. Napakita, post nyo pa. Hindi ako OJC, tandaan niyan. Pero Maraming salamat sa pakikisa nyo dito. Samantalang yung mga nasa Davao, yung nasa KOGC, walang Sasabihin nyo pa na ano ba post tawag kayo dyan? na Hindi mo humila. alam kung anong tawag sa kanila? Ayaw! Ayaw! Yun na! Demonyo! Hindi ako nagsasalita Eh, sino sa ba na kanila. dito? Sino na Ang dito? KOGC, kanina pa siya galit na galit at gusto nang sumabog ang kanyang dibdib. Ma'am? Father, magandang gabi mga kapatid. Ako po ay isang, Sige, kung kuya. si Ma'am Lorraine Badoy Kangina, hindi member ng Hindi, pakuha na lang JC. natin. Dumudugo ang puso. How much more? Kaming mga nakasama ni Pastor at naturuan. Manood kayo! Dalawa ang ginahasa ng mga kapulisan na nando doon sa kanya! Alang-alang sa konstitusyon. Pinagahasa na anong ginagawa nyo dahil sa pera. Ang tawag ko dyan ay halimaw sa banga. Grabe. Yan. Focus blackout yan. Hindi daw sila Ang aalis. gobyerno natin na papaligiran tayo ng halimaw sa banga. Anong gagawin natin? Sukulin! Mag-resign ka na, BBM! Grabe. Grabe. Alam mo ba, pumunta ka Bakit talaga Mga pulis! Terorista! Matuto tayo lumaban tayo ngayon. Matuto. Unod sinabi ni Pangulong Duterte, be assertive. Sundin natin sinabi niya nung nakaraan. Kahit akong pare, kahit akong brother, umaban ako sa hulda. Bigyan ng pera. Hindi ako takot mamatay. Isip. Mamatay yung nagtutot sa akin. Kung mataba ko, Mag-drug hindi lang ako matutuloy. nakapatay. Back doon. Lalabas ang human right. Sabi, Father pala siya. Sabi ni Father, Wala nang alisan to. Bahala na. mga kapatid, guys, ko lang po ipaalam sa inyo, alap at tayo sa hantungan at sa judgment sa pagdating ng panahon. Kaya po, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tumutulong, sa mga sila Dr. Lorraine Badoy, pang pinangungunahan nila si Dr. Harry Roque, at ang lahat ng mga sumusuporta sa nakita nila na nagaganap sa KOJC. At ang turo po sa amin ng mahal na pastor, yan po ay espiritu. Espiritu na sinabi niya, this is a spiritual drama. Nakasulat na po ito na mangyayari. History repeat itself. When Jesus Christ was crucified, ganun din po. Character assassination po ang ginagawa nila. Ang turo po sa amin ng mahal na pastor, yun po ang dapat nating baguhin. Kaya tayo pong lahat na nandito ay may espiritu, kung kanino ang espiritu, nasa sa inyo po yan. Kasi yun po ang magdadala sa inyo kung saan kayo pupunta sa impyerno man o sa langit. Sapagkat, mga kapatid, ang masakit lang po sa amin ngayon,
nandito bilang mga membro ng aming pinagmamahal na pastor, wala po siyang itinuro sa amin na pangit. Nakita niyo po ang pagtanggap kay BBM nung siya ay tumakbo bilang senador, bilang presidente. Ang SMNI lang po ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maiboses niya ang lahat at makapanalo siya dahil din yan kay Inday Sara. Kaya po, naiintindihan po namin kaya na ginagawa nila kay Pastor ang mga ganitong pangyayari dahil siya ang #1 supporter ng kanyang kaibigan ni Rodrigo Duterte at ngayon ang kanyang anak si Inday Sara. Subalit ang hustisya ay nasa langit. Ang Kingdom of Jesus Christ po, hindi po yan tinatag ng tao. Kung kilala niyo po si Pastor, hindi niyo gagawin sa kanya. Kung nakikilala niyo lang kung sino talaga siya, hindi kayo magsasalita ng masama sa kanya. Kasi ang langit ang hahatol sa inyo. Kaya po, doon sa kapatid ko nagsalita kanina, siya po ay under ng correction. Dito po kasi sa amin, kapag ka nagkakasala ka, mahirap kang bumalik kasi aayusin mo pa yung espiritu mo. Espiritu po ang binabago dito.